For today's video, we gonna make pancit bihon with pork lumpia. We just slice all the ingredients that we need. Just watch the comments of this video. I will put all of the ingredients. So, kung nakikita niyo, meron tayo dyang garlic, meron tayong onion, meron tayong spring onion, meron tayong celery, stick of celery, just only one stick. Meron din tayong cabbage, meron tayong baboy, at saka yung syempre lumpia wrapper. So, ito na yung lahat ng ating mga ginagayat. So, dito, ang inilagay ko is, nagpapakulo ako ng tubig sa heater para kumulo na siya. Hindi yung normal temperature na kailangan ko pa siyang pakuluin. So, nagpapakulo po ako ng tubig dyan na para fair lahat. So, naglalagay na rin tayo ng toyo, tsaka, of course, oyster sauce. So, ayan na. Naglalagay na tayo ng ating oyster sauce. So, estimate lang kung depende sa inyong mga panlasa. So, naglalagay na rin ako ng pepper, black pepper kasi masarap yung medyo maanghang para sa akin na depende na sa inyo yung kung paano nyo i-adjust. So, meron tayong white pepper, tsaka ibubuhusan natin magic sarap kasi medyo marami yung lulutuin natin. At tsaka yung salt. So, estimate ko na yan sa aking panlasa, guys. So, ako lang naman din yung kumakain dyan. Kaya, ayun, alam ko kung ano yung panlasa. Kasi nga, noong nakaraang gabi is pumunta ako sa isang restaurant, Filipino restaurant siya, at nag-order ako ng pancit bihon. Ang hindi kasi maganda doon is, kung ikaw yung magluluto, alam mo kung gaano kadami yung mantika, so estimate mo na siya, at saka, makakatipid ka rin kasi nga ilang beses mo rin din siyang kakainin, unlike na pag pumunta ka ng karinderya or restaurant. So, ayun, lalo na pag maraming mantika, walang ganang kumain pag maraming mantika. At saka doble din yung presyo. Doble na yung presyo pag nasa restaurant ka. So, ayun na guys, inilagay ko na lahat ng yung cabbage, carrot, at saka yung ating celery. So, nilagay ko na siya lahat at haluin lang hanggang sa mag-mix na siya lahat. So, ganun lang kadali. So, dyan naman, sinunod ko na yung ating pancit bihon. Yung ating pancit bihon is binabad ko siya sa tubig. Okay lang naman kasi nga i-wrap naman natin siya. So, hindi siya agad-agad masisira. Unlike na pancit bihon lang ang lulutuin mo, sigurado, kinabukasan. Diba kadalasan kung nagluto ka ng pancit bihon, kinabukasan or hindi siya magagabi. So, the next day, so, masisira na siya, napapanis na siya. So, ito, binabad ko siya kasi nga, i-freezer naman natin, i-wrap siya at saka i-freezer. So, okay lang yun. So, sobrang madami siya, guys.
Ayan, pagpatuloy lang natin yung paghalo-halo. Op. Muntik nang mahulog yung honey. So, ayan, tikman muna natin kung masarap ba. Ayan na. Wow. Approve ba? Okay, that's good. So, ito na yung finished product natin. So, nakikita nyo ang dami mga vegetables. Hanapin nyo kung nasaan ang karne ng baboy. So, wala kayong magkikita. Okay lang yan, guys. Okay lang yan. Much better na mas marami ang vegetables. So, set aside ko muna siya. So, after that, ayun, nirarap ko na siya. So, ganyan na lang siya. Ang napakaganda kasi dito, guys, sa Dubai. Kasi nga, sobrang tibay yung wrapper nila. Manipis lang yan. Sobrang nipis. Tsaka maliit lang yung pinili ko. Kasi nga, kung meron silang promo, medyo malaki siya. Pero, anong gagawin ko naman? Dalawang package for 100 pieces kasi each pieces is 50. So, anong gagawin ko naman doon? So, dancing queen on the 17th, dancing queen of the tambourine, so yeah, you can dance, you can tie. Na buwang na. Thank you for watching. Until next time.